Diyos. Aawitin po natin ang Salmo 23, awit ng Pasko. Patuloy natin ipigit ang ating mga mata, dudulog tayo sa ating Panginoon Diyos Ama. Danghin natin ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Ituon natin ang ating puso't isip. Sa oras na ito, manalig maniwala tayo kasama natin ang Panginoong Diyos na buhay. O Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa, Lord, isang mapagpalang umaga sa Panginoong Jesucristo, sa mahal na Birheng Maria, sa patuloy na patnubay ang banal na Espiritu Santo, Lord. Maraming pong salamat. Salamat, Lord, sa lahat ng mga pagpapalang biyaya ang pinagulo po bawat isa sa amin, Panginoon. Ganon din naman po, Panginoon,
ang aming mga kapatiran na patuloy nagsusubaybay sa gawain mong ito, Panginoon. Salamat sa kalakasan, sa kaligtasan, Lord. Salamat sa patuloy na po kami amang pinagkakaisa bilang isang sambahayanan. Lord, sa oras na ito, Lord, Ikaw po ang maghari sa amin, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming itinataas, hindi po ang aming sarili, Lord. Ikaw po, Lord, ang nasa gitna namin. Ikaw po ang mag-guide sa amin, sa aming buhay tungo sa landas ng kabanalan. Panginoon, puspusin po kami, Ama, ng iyong lakas ang aming kahinaan, upang ang banal na gawain itong itinalaga mo para sa amin, Lord, ay aming magagampanan na ayon sa iyong kalooban. Panginoon, patuloy mo po ibubuhos sa amin ang grasya ng kaalaman, Panginoon, upang lubos namin maunawaan, Lord, ang mensahe mo sa amin, Panginoon. Wala po kami amang karunungan, Lord, upang ang bawat gagamitin mo na tatayo sa kalagitnaan ito, Panginoon, ay maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Maibahagi ang buhay mong salita, Lord, na siya rin pong nagbigay sa amin ng buhay at kalakasan. Panginoon, marami pong salamat. Pahintulong mo po sa amin, Panginoon, na ang pag-ibig at kapangyarihan mo, Lord, sa lahat ng mga kahilingan sa iyo, Panginoon. Kilala mo kami, Panginoon, sa aming mga pangalan. Nawa po, Panginoon, ang lahat ng aming kahilingan ay tinugon mo na, Panginoon. Panggindapatin mo po, Lord, na ayon sa iyong kalooban, na sa aming pagsunod sa mga salita mo, Lord, nawa kami, Ama, lahat yung mabago. Tulungan mo kami, Panginoon, na maialis sa amin ang masasamang karumihan sa aming isipan. Patuloy mo po, Lord, alisin ang nagpaparumi sa aming katawan at espiritu, pot, galit, hinanakit, pagkainggit, Lord, kataasan, kahambugan, Panginoon. Kung sa aming kagustuhan lang ito, Ama, mahirap po namin, Ama, aalisin. Kundi ayon sa iyong kalooban, Lord, na maialis ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito'y patuloy na namin matatalikuran. Sapagkat alam namin, Ama, hindi po ito kalugod-lugod sa iyo, Lord, upang magiging karapat-dapat kami sa iyong banal na harapan. Panginoon, marami pong salamat. Patuloy din po namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga kapatiran na sa ngayon, Panginoon, may mga karamdaman, nasa hospital, sa bilangguan man sila, Ama, sa kanilang mga tahanan na wala na po sila mainaasahan. Kundi ikaw lamang, Lord, ang kanilang pag-asa. At umaasang muli, Lord, na imababangon mo sila sa kanilang mga higaan. Patuloy mo sila, Panginoon, patatawarin upang magkakaroon sila man ng kagalingan na nagmula sa iyo. Panginoon, salamat po sa walang hanggang katapatan mo. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, Lord, na kung minsan nakakalimutan ka namin, Panginoon, nakasama ka namin sa bawat oras ng aming buhay. Nagkakasala pa rin kami, Ama. Patawad po, Ama, patawad sa lahat namin nagawang mga pagkakasala, maging sa isip man, sa salita at sa gawa, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon. Ang lahat ng ito, Ama, ay hiniling namin. Samot dalangin namin sa mga parehang buktong na anak mo na Jesucristo, na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, na walang hanggang kaliwanagan, kasama ng tulong ng pananalangin ng Birheng Maria. Marami pong salamat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, para sa walang una, ngayon magpakailanman, magpasa walang hanggan, siya na. Panginoon, wala po kami amang may babayad sa iyo. Wala po kami amang mababalik sa iyo. Kundi patuloy ka naming aawitan, pasasalamatan, Lord, papurihan sa awit ng Majesty. Glory, power, and praise.
ng gansya. Luwalhati sama sa anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Tayo pong lahat. Luwalhati sama sa anak sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy po tayo nakatayo para po sa Ebanghelyo. Tatawagin po natin po sa pag-ibig ng Diyos, Sister Maris. Nawa ang pag-ibig at pagpapala ng Panginoon ay sumating lahat. Amen. Ang mabuting balita ayon sa aklat ni San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Lucas 19 verses 11 to 28. Ganito po ang sinasabi. Ang talinghaga sa laking pinto. Habang ang mga tao ay nakikinig at patuloy si Jesus sa pagsasalita at isinalaysay niya sa kanila ang isang talinghaga. Si Jesus ay malapit na noon sa Jerusalem at inakala ng mga tao na darating na agad ang kaharian ng Diyos. Kaya't sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang siya ay gawing hari at pagkatapos nito, siya ay babalik. Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan ng mga ito ng tig-iisang gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa aking pagbabalik. Ngunit dahil sa kanya ang kanyang mga nasasakupan, kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan. Ayaw namin mag-hari sa amin ang taong iyon, gayon pa man ay ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya at nagsisimulang mag-hari, ipinatawag niya ang mga alipin binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Subalit sa kanya ang una, lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang isang gintong salaping pilak na ibinigay ninyo sa ay tumubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Dahil naging tapat ka sa kaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod. Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng 5. At sinabi niya sa alipin, mamamahala ka sa 5 lungsod. Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Inalot ko po ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. Sinagot siya ng hari, masamang alipin. Sa salita mong iyan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lamang idineposito sa bangko ang aking salapi? May tinubo sana iyan bago ako dumating. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 gintong salapi. Sabi nila, sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y mag-hari sa kanila, dalhin niyo sila rito at patayin sa harap ko. Pagkasabi nito, nauna na si Jesus papuntang Jerusalem. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri namin, Panginoon. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Amen.
Ay sa mapagpalang umaga po sa ating Diyos na buhay, sa ating kabanal-banal ng Espiritu Santo, sa malay ng birin, sa ating Panginoong Jesucristo, sa lahat po na narito, sa office, sa ating elder, Darito Indapes, sa mapagpalang umaga po sa mga nasugid na tumatangkilik, sumusubaybay sa gawain ng Servants of Jesus and Mary Catholic Charismatic Healing Ministry, sa kanilang mga tahanan, sa live stream viewers, isang mapagpalang umaga po sa inyo. God bless you po sa inyong lahat, sa ating spiritual advisor, Father Melvin Castro. Nawa, nasa mabuti po kayong kalusugan at nawa lahat ng inyong gagawin ay para sa ikalulugod ng ating Panginoon. Ang ating pong Ebanghelyo, ang talinghaga ng salaping ginto. Amen po. May isang pong katiwala ang ating Panginoon na pinagkatiwalaan ng kanyang mga salapi, no? Salaping ginto. Na tunay nga po, pinamamahalaan daw ng 10 ginto ay pamamahalain sa 10 lungsod. At pinamahalaan ng 5 ginto, pamamahalain din sa 5 lungsod. Amen po. Subalit po yung isang binigyan niya ng salaping ginto, natakot siya sa nagbigay sa kanya nito, binalik niya ito sa panyo at itinago, no? Kasi sabi niya, masyado daw mahigpit ang ating Panginoon na sabi nga, narito po ang inyong gintong salapi, binalik ko po ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Amen po. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. No? Amen. Ito po yung sabi nun, isang pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Ang ibig lang po rito na mensahe ng ating Panginoon po sa bawat sa atin, kung tayo raw po yung pinagkatiwalaan ng ating Panginoon ng isang mission na pinagkaloob sa bawat sa atin na halimbawa kung ikaw ay may mission na kumanta, umawit pa ka para kay Lord, may mission ka na para tagapamahala rito sa gawain ni Lord, at yung iba po pagbibigay ng reflection sa mga gospel at pagtatapit. May kanya-kanya po tayong mga mission na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ito po raw ay kailangan po natin pagyamanin. Amen po, ingatan sa ating puso, gawin ng may katapatan, may kababaang kalooban, magpagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yun po ang ibig ng ating Panginoon. Ayaw niya yung hindi ka gagawa, kasi kaya itinago mo sa panyo, binalot yung salaping ginto, hindi mo man lang yun, sabi nga nila, hindi mo man lang inilagak sa bako para siya tumubo. Sabi nga ng Lord, masamang alipin, ang meron pa sa iyo ay kukunin ang ibibigay sa mayroon. Kahit ang meron daw po ay bibigyan pa at ang wala kahit wala ay kukunin pa sa kanya. Kasi nakita ni Lord yung pagiging katamaran. Amen po. Hindi po siya kumilos para yung magkaroon ng tubo, yung perang pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Talagang napakatalinghaga kung ating sa ating ganang kaisipan lang, hindi natin matatarok ang ibig panghapahiwatig ng ating Panginoon. Amen po. Kasi po talaga ang kanyang mga baway na salita, talaga namang minsan may matalinghaga, minsan naman po may direct to the point po. Amen po. Kapag natapat sa atin yung matalinghaga, napakahirap ibigyan ng reflection. Pero ito po, ang kabuuan po nito, sabi nga, no, yung nakahukay ng salaping ginto, no, nawala yung isang salaping pila, hinahanap niya sa buong bahay, nagwalis siya sa buong bahay, at nang matakpuan niya yung salaping pila ngayon, nagdiwang siya at naganyaya pa ng mga kapitbahay niya upang magdiwang na natagpuan niya isang salaping pila. Amen po, sa ibang bahagi ng kasulatan ng ating Panginoon. Ibig po sabihin din po noon, kung may nawawalang isang nilikha ang ating Panginoon, gusto niya yung maibalik sa kanyang kawan. Amen po. Isang tupa na nawala, amen, isang tapos siyang iniwan niya. Hinahanap niya isang nawawala para muling maibalik sa kanyang kawan. At pag ito'y natagpuan, malaking pagsasalo-salo ang nagaganap sa, ibig sabihin, malaking pagdiriwang, malaking kagalakan sa ating Panginoon. Higit sa lahat sa ating Panginoon, hindi lang sa atin. No? Amen po. Kung tayo man po narito na sa ganitong gawain, nawa po loobin ng Diyos na tayo po'y magtuloy-tuloy para maging
tungo sa kabanalan. Daang kabanalan, hindi ito yung kung kamukha ng mga nag-aararo, lingon ng lingon, na yung kamukha ni Lot, na huwag daw lilingon kasi pagka nalumingon ka, matutupo ka ng apoy. Kailangan daw po pag tayo nag-aararo, sige lang po dire-diretso, tuloy-tuloy po. Huwag po tayo titingin sa kanan, titingin sa kaliwa. Kaya nga po yung kabayo, may tapaoho, para po yung paglalakad niya, pagtakbo niya sa kalsada, ay dire-diretso lang. Huwag nalilingon kung saan pa, at ang mga isinuko ng mga kasalanan, huwag na raw po muling babalikan. Huwag tayo raw po tayong mag-asal baboy at aso na binabalikan pa yung kanilang iniluwanan. Amen po? Tunay nga po ang ating Panginoon talaga napakabuti. Sa kabila na tayong lahat ay makasalanan, walang hindi sama ng mga tuwid. Lahat ay nagkasala sa paningin ng ating Panginoon. Subalit, malawak ang kanyang pag-ibig para sa bawat isa sa atin. Nakabukas ang kanyang puso, nakalahat ang dalawang kamay niya. Inaantay niya ang ating pagbabalik loob sa kanya. Tunay nga po yung tunay na pagtapat na pagsisisi at pagbabalik loob ang ibig ng ating Panginoon. Kasi po, alam na alam ng Diyos yan kung ikaw ay tangay sunod ka lamang, sumusunod ka lamang sa mga kung ano yung, halimbawa po, inaya ka, susunod ka, pero wala sa puso mo yung paglilingkod sa ating Panginoon. Wala rin yung saysay yun. Bali, wala rin sa ating Panginoon. Kahit man araw-araw ka nagbabasa ng mga buhay na salita, dito sa pagbabasa natin, bago tayo magbabasa, hihingi muna po tayo ng tawad sa ating Panginoon at hihingi ng gabay niya, patnubay niya na Lord, kayo na po ang bahala sa akin. Nawa ang mga buhay ng salitang ito, hindi lang basta marinig ko, pumasok sa aking santenga, ituloy ko po ito sa aking puso upang aking maisabuhay. Yung pong pagsasabuhay, doon po tayo maraming bumabagsak. Amen po? Kasi habang nakatungtong ang paa natin sa lupa, patuloy tayong nagkakasala. Subalit sabi nga ng Panginoon, ang hindi pwede sa tao, pwede lahat sa Diyos. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. Walang imposible sa ating Panginoon. Gaano man kakatigas ang puso mo, kayang-kayang palambutin ng ating Panginoon yan. Ang gusto lang talaga ng ating Panginoon, yung kababaan ng kalooban, na kilalanin mo ang sarili mo na isang makasalanan. Tunay na nagkasala, tunay na kailangan humingi ng tawad sa harapan ng ating Panginoon. Pagbalik loob, hindi natin kayang gawin niya sa ganang sarili lang natin. Pero pag hiningi na po natin ang habag sa ating Panginoon, kayang-kaya niya ibigay yan sa atin. At pag naman tayo nakasunod sa mga pinag-uutos ng ating Panginoon, maalawang buhay ang ibibigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Talagang matuwid na landasin ang ating tinutuntungan patungo sa kabanalan. Amen po. Amen. Kasi po ang ating Panginoon talagang saganang magbigay. Hindi nanunumbat. Walang gagaya ng tao pag nakatulong sa isang bagay, nanunumbat ka, pero ang Diyos hindi ganoon. Ang nakikita ng Panginoon kung paano tayo nagsisikap na talagang makapagbalik loob sa Kanya. Na Lord, patawad, hindi ko ito galang sakit sa sarili ko lang, hindi ko po kayang gawin. Pero pag ikaw na ang namuna, ikaw na ang kumilos sa puso ng bawat sa amin, sa bawat buhay namin, walang hindi mapamiyayari ang ating Panginoon. Amen po. Tunay nga po napakabuti ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. At narito tayo sa Kanyang banal na harapan. Bagamat na tayo talagang hindi karapat-dapat, isang tunay na makasalanan. Pero salamat sa Panginoon sa pagkakataon pinagkakalib sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong nakakapaglingkod habang may lakas. Sabi nga ng mga elders, kailan pa tayo maglilingkod kung kailan tayo hindi na makatayo, hindi na makalakad. Habang may hirap na buhay at may kalakasan, patuloy tayong maglingkod sa ating Panginoon. Amen po. Now na. Huwag na natin saka na. Amen. Hindi mo alam ang buhay mo, wala sa atin nakababati ko hanggang kailan pa ang ating buhay. Amen po. Baka sa kanan mo yan, sa kanan mo na yan. Hindi mo alam, biglang may dumating sa iyo isang unos, isang bagyo, na hindi ka na pwedeng makatayo. Paano ka makapaglilingkod sa ating Panginoon? Amen po. Kaya hanggang may hirang tayong buhay, may hirang na kalakasan mula sa Diyos, na ilalakad natin ang ating paa, hindi tayo baldado, na sabi nga, bedridden na lang, pag bedridden ka na lang, nandiyan ka na lang sa isang kama, kahit gusto mo maglingkod kay Lord. Kung loloobin pa muli ni Lord na muli kang tumayo at makalakad,
walang hindi mapangyayari ang ating Panginoon. Makakapagpatuloy tayo ng paglilingkod sa Kanya. Tunay na ang ating Panginoon saganang magbigayan. Hindi siya tumitingin kung ano man yung mga nagawa nating pagkakasala, tinitingnan niya yung talagang puso natin kung paano tayo magbabalik loob sa ating Panginoon. Amen po. Amen. Nalaman po at sa magandang umaga muli sa ating lahat. Amen po. May patata na tayo sa mensahe pinagkalog ng ating Panginoon, si Brother Tony Dapis. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the word in your love. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the word in your love. Ibigin po natin. Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat, magandang umaga sa iyo, Diyos ng buhay, Banal na Espiritu Santo. Lord, maraming salamat na pinagindapat ko ninyo na kami mo rin magkatipon sa oras na ito upang kayo magpuri, magpasalamat sa mga bagay na inyong pong pinagkakaloob sa bawat isa sa mga nilikha mo at mga tinawag mo sa kanilang mga pangalan. Salamat po sa kaligtasan, kapayapaan, sa aming mga mahal sa buhay, na aming po iniiwan sa aming mga tahanan. Gayon din po, Ama, sa pagkakaisa ng inyong sambayan ang inilikha, narito po sa sanlibutan. Maraming salamat po, Ama. Ikaw ang Diyos ng kaingsan, Ikaw ang Diyos ng katarungan. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng mga bagay upang kami ay sumunod sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the word in your love. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpas, walang hanggan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpas, sa walang hanggan, Shalom. Tayo pong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapalan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpas, sa walang hanggan, Shalom. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating mga viewers. Marahing kabanggi, Sister Healing. Diyos mapalo sa imo, Sister Healing. Mayap nga Aldo, ikayo, Reverendo Padre Melvin P. Castro, na Mater Dolorosa Paris Kapastala. Mayong buntag, Brother Peter Arais Jr.,
ng Iligan City. Mayong daghang salamat sa imong pagtanaw sa amo ang God's Healing Mission Online. Maupay nga aga ni Engineer Jaime Abasolo ng Alin Northern Samar. Mga salamat sa imong pagkita sa nato na God's Healing Mission. Mayong buntag kaninyong tanan, basbati viewers. Daghang salamat kaninyo. Marhay nga aga, Johnny Rasilis ng Carissa Clibonal Bay. Magandang umaga, Sister Marilyn Custodio ng Batangas City Chapter. Kumusta po kayo? Naimbaga-bigat yung amin, Sister Nitz Pasikulan ng Tugigaraw Chapter. Diyos di Agnina. Maya Baaldo, ikayo, Sister Esther Acosta, Pinida, Karangyan, Tarlac City Chapter. Dakala salamat, Santo Tomas, Pampanga viewers. Ganyan din po yung ating mga sub-chapter sa San Mateo, Cavite, at maging po sa Manila at Caloocan, Quezon City. Sa mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Dakil ti Pagyamanak, Posorobio, Pangasinan Chapter. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito, itinuran po ng ating kapatid, ito po ay tungkol sa pagtitiwala sa kayamanan o anumang pong kayamanan, anumang pong misyon na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat bawat isa sa atin ngayon na nakikinig o nandito, mahinirang tayo ng Diyos upang tayo mapabilang sa kanyang ministeryo dito sa libutan. Tayo po nagpapatuloy. Minsan, sinasabi kanina, ang pagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Di ba? Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, sa malaking bagay pa kaya. Ngayon, kung wala magtitiwala sa atin, paano na lang tayo? So, medyo malaking question mark, yung pong ating ngayon, kung mayroon tayong tinatawag na mga hinirang ng Diyos, pero hindi po sila nagiging tapat sa kanilang pagpapahayag, pagkasalita, pangangaral sa mga salita ng Diyos. Kaya ang ating pong tema ngayong umaga, ito po ang ating paksain, 5 bagay o palatandaan ng mga maling turo ng mga ngaral o mga preacher. Sa pakikinig natin sa mga preacher o mga nangangaral, may mga 5 basihan na dapat nating tandaan upang huwag tayong mailigaw sa tunay at dalisay na pananampalataya. Tandaan po natin na ipinapayo po ng ating Biblia na ang bantayan natin ang salita, bantayan natin si Satanas na pumapasok sa isipan upang tayo ay hindi madaya at magkasala, matatalo tayo o magtatagumpay. Tandaan natin ano ang ating papapasukin sa utak, baka ito rin ang magwasak sa inyong pangarap sa nabuhay at pag-asa ng kaligtasan, kasama na ang inyong mga mahal sa buhay. Dito po tayo ngayon medyo sumasala. So akala natin tuloy-tuloy tayo dahil sa ang ating pakiramdam, ayos naman yung ating mga pinapakinggan, mga aral na ating pong napapakinggan. Katulad ng binabanggit po natin ng nakaraan, sa Divisoria, nung ako'y nandun, ipinangangalandakan ng isang preacher doon. Bakit daw kailangan kayo mangumpisa sa pari? Tao din lang naman daw yun. Nakamukha natin makasalanan. Parang kasarap sumabat, kaya nga lang hindi nararapat. Pero nililingon-lingon ko kasi ako man nasasaktan. Una, na dapat natin bantayan ay nagdaragdag at nagbabawas ng salita na tinatawag natin na false preacher o mga huwad na mga ngaral. Dapat nating isaisip na ang mga nakasulat sa Biblia ay kinasihan ng Diyos at ito ay magagamit sa pagtutuwid
at pagkatuto. Hindi lang ito basta isinulat, kundi hiningahan ng Diyos upang ito magkaroon ng kapangyarihan. Ganon din po yung mga apostol, yung 12 apostol na nakasama ni Kristo, nung sinabi niyang hiningahan din niya ito, sinabi niya na isinusugo ko kayo. Kung paano ko sinugo ng Ama, gayon din naman kayo. Hiningahan din po niya yun. Ibig sabihin, ipinasa. Binigyan sila ng kapangyarihan. So kung nakapagpapatawad si Kristo, ganon din po yung mga apostol. Nakapagpapatawad ng kasalanan. Sapagkat tinatawag po natin ng succession of authority. Hindi lang po ito basta na porque apostol ka, pari ka, ganon-ganon lang, hindi ka na hinirang ng Diyos. Una sa batayan natin dito, sinasabi natin na may mga nang tuturo na nagdaragdag o nagbabawa sa salita ng Diyos. Bilang number verse chapter 23 verse 19. Sabi niya rito, ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Ang salita ng Diyos. So dito po natin mapapansin na mismo ang Diyos, ang pagkakaiba ng turo ng Diyos at ang turo ng tao, ang tao ay nagiging sinungaling. Maaring magsinungaling para lamang sa ikabubuti ng kanyang sarili, ikabubuti ng kanyang samahan, kaya nilang takpan ang lahat. Pero ang Diyos, kanyang sinabi, kailanman hindi magbabago, at pag sinabi man niya ng Panginoon, ito ay kanyang gagawin o tutuparin. Hindi katulad ng tao, marami tayong kabarkada, kakilala, salita niya ngayon, bukas iba na. Sino nakaranas ng ganito? Meron ganon, lalo na kung medyo kapahiyaan na, bulgaran na, tawag ito, bookingan na, tanggihan na. Yan ang style ng tao. So, ibig sabihin dito, yung nangangaral ng mga tao, suriin natin silang mabuti kung ano nga bang klase ng pagkatao nito. O baka naman mahusay lang manamit yan eh. Lagi nakaplansa ang suot niyan eh. Pagkatapos ang kanyang pag-uugali naman ang laman ng puso ay puro kusot, mukhang ampalaya, hindi planchado. Amen? Amen. Tandaan po natin na sinasabi sa 1 Tesalonica chapter 2 verse 2, sabi niya rito, alam ninyo ang mga paghihirap at pag-aalipusta na dinanas namin sa Pilipos bago pa man kami dumating diyan sa inyo. Pero sa kabila nito, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipangaral ang magandang balita sa inyo kahit na maraming hadlang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, katulad ngayon, sa atin, marami kayong mapapakinggan. Kasi kayo, ang inyong doktrina, meron kayong mga Diyos-Diyosan, meron kayong mga imahin, meron kayong mga puon. Pag kayo nagrosaryo, paulit-ulit. Di ba? Ito ang yung paulit-ulit na pagdarasal, ito ay kasalanan. Pero kung nanamnamin natin, kung talagang alam nila, alam natin ang ating binabasa, ang ating ginagawa, ang talagang mali na pagdarasal na paulit-ulit ay yung tinatawag na prayer in vain. Walang kabuluhan, paulit-ulit. Pero yung sinasabi natin dito sa ating pag-rosaryo, tingnan natin yung ating mga binibigay sa salita. At saka itong mga imahe na ating mga naka-display, hindi naman yun ang ating binabanggit pag tayo nagpupuri sa Diyos. Diba? So nagtataka tayo, bakit ang mga yan, ibiro ng bira, hindi na sila nagkatapos. So tingnan ninyo, pakinggan ninyo kung bakit natin ito tinatalakay ngayon, dahil narinig ko na naman ito nung isang araw, na ako'y nandun na naman. Deuteronomy 4:2. Ito po ang sinasabi, huwag ninyo itong daragdagan, di babawasan. Sundin ninyo ang mga utos na ibinigay
sa inyo mula kay Yahweh, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lumang tipan pa lamang, inihahabilin na mismo ng salita ng Diyos na huwag babawasan ni huwag dadagdagan anuman ang nakasulat doon. Mula pa kay Yahweh. Bakit pagdating sa panahon natin ngayon, mayroong mga nagtuturo na talagang minsan hindi ka makakati sa sumagot. Dahil pag binasa nila ang talata sa Biblia, kahit hindi pa period, kahit kama pa lang siya, tigil na sila doon. Pinuputol nila doon. Iyon po ang sinasabi na nagdaragdag o nagbabawas upang maging mali ang katotohanan. So mag-iingat tayo ng mga ganun baka tayo mahikaya. Katulad kong ating kapatid dito na na-trap lang sa naipasihan ng ang kanyang anak doon sa quarantine nung pandemic. Pagbalik dito, iba ng relihiyon. Born again na. Born again na siya. Samantalang naglilingkod yan sa Santo Niño. So yun ang masaklap doon. So dahil nga, kung hindi tayo attentive sa lahat ng bagay na ating napapakinggan at hindi rin tayo nagsusuri sa lahat ng ating mga isinusulat yan sa ating notebook, pagdating natin sa bahay, maaari nga tayong mailigaw. Halimbawa, meron akong napakinggan sa YouTube. Ito ang kanyang sinasabi sa Juan chapter 20 verse 28. Ganito sabi niya doon, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, ang salita ng Diyos. Ayon sa isang preacher na aking po napapakinggan, napanood, kaya daw sumagot si Tomas ng Panginoon ko at Diyos ko dahil nagulat lang daw si Tomas doon. Pwede ba yun? Nagulat lang siya. Kaya sumagot siya ng ganon. Kasi hindi daw talagang Panginoon si Jesus. Tao lang talaga sa kanila ito. So ang napakinggan natin ang turo, dito pa lang mapapansin natin na kakaiba na ang direksyon ng kanilang mga pinangangaral. Sapagkat nung binanggit natin kanina sa Deuteronomy 4:2, ito po mismo sa bagong tipan. Pahayag 22:18-19. Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino mang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. Ang sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng parusa. Idaragdag sa Kanya ang mga salot sa nasusulat dito. Ang sinumang mag-alis ng anumang sa mga propesiyang naririto ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So dito pa lang sa ating binanggit na pahayag 22 chapter 18 verse 19, nakakatakot na mismo dito dahil sinabi niya dito, ang sinumang magdagdag ng sa mga salitang propesiyang nakasulat, idaragdag naman sa kanya ang lahat ng salot na nakasulat dito. Ang sino man magbawas sa mga propesiyang nandirito na naisulat na itala sa aklat ni San Juan, kabawasan din niyang kanyang mamanahin sa kaharian ng langit. Diba? So medyo nakakatakot ang mga bagay nito. Ngunit nagtataka tayo, bakit ang lakas ng loob nilang magturo ng taliwas sa mga itinuturo na nakalagay sa kasulatan. Binabago nila. Maaaring hindi ka nagdaragdag o nagbabawas na nakasulat sa Biblia, ngunit ang nakakapakinig dito ay gumagawa naman ito. May mga nagtuturo tayo na mapakinggan na si Hesus Kristo ay hindi Diyos, kundi tao lamang. Ang kanilang sinasabi. So dito mismo nagpapatunay sa atin na sinasabi, pakinggan ninyo kung talaga ba si Jesus ay hindi Diyos,
upang at sila paniwalaan natin. Pangalawang batayan, hindi itinuturo sa mga tao ang tungkol sa impyerno. Ito daw ay gawa-gawa lamang ng mga pareng Katoliko upang ito ay pagkakitaan. Kung talagang sila ay nagsusuri o tayo ay nagbabasa ng Biblia, ang salitang impyerno po ito ay 14 na binanggit sa banal na kasulatan. 12 dito ay bumanggit mismo ay si Jesucristo. At ang dalawa naman ay 2 apostol po ang bumanggit po dito. So hindi po totoo na gawa-gawa lamang ito ng mga Katoliko. Ito ay nakasulat po mismo sa ating Biblia. Mateo 7:15. Sabi dito, mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo ay mababangis na mga asong gubat ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So dito pa lamang na pinapayo mismo ni San Mateo, malinaw na pinag-iingat ang bawat isa sa atin. Dahil lalapit ang mga ito na parang mga tupa. Ang babait nila makapangikaya. Alam mo, matin lang kayo sa aming Bible study. Yung anak mo, bibigyan ko ng scholarship sa eskwelahan. Doon sa eskwelahan namin, hindi sa eskwelahan na gusto ninyo. Bibigyan kayo namin ng bigas. Matin lang kayo. Ngayon, saka marami kung alam na naging ganito, para makatapos yung anak nila, tinanggap nila, nagpalit sila ng kanilang pananampalataya. So, minsan, kamag-anak ko pa ito. So, di po sa inyo, totoo naman nangyari yan. So, ang mga tao, kahalintulad ng ito pangyayari, napakasakit. Na kung minsan, sinasabi natin, kung sa salukuyan, tayo ngayon ay nasa balik na, pupunta pa tayo sa sahig. Nang dahil lamang sa mga alok, o mga bagay, mga panliligaw sa inyo na malatupa na style, tayo po ay nahihikaya. Kaya ito po binabanggit natin, itong 5 batayan na ito, na ating dapat isa-isip na mangyayari sa atin. So napakahirap ang isang mananampalatayang nasa tuwid ka na landasin, na piling natin ni pato biyaheng langit na tayo o biyaheng kaligtasan, iyon pala naman ang dulo ay kapahamakan. Pangatlo, nagtuturo sila ngunit hindi sinasabuhay ang kanilang tinuturo o sinasabi. They do not put into practice in life. Dapat natin suriin ang mga lumalabas sa bibig, ngunit o kung hindi taliwas sa ginagawa o kinikilos ng kanilang tunay na pagkatao. Tandaan po natin na mayroon sa atin nakakapakinig ng napakagaling magsalita, magpaliwanag. Mahihikayat kayo, mahahanga kayo doon. Ang galing-galing niya, halos memoryado lahat ng chapter at ang verse ng Biblia. Halos hindi na nagbabasa. Talagang sa ulado niya lahat. Umahanga ko doon, parang gusto ko nang umanib sa kanila. Totoo yan. Pero paglabas ng templo, meron na dyan. Sabi sa akin nasa amin brad ang Holy Spirit. Kami ang nagpapagaling. Pero kung manigarilyo, parang tambutso ng trinanguso. Marami nito nakakita. Marami nagsusumbong sa akin. Hindi nila alam na sumuso rin ako. Ibabahagi ko rin dito. Dahil ang mga taong sinungaling, dapat lang naman talaga natin ibugin. Diba? Dahil kung magpapatuloy ang mga ito, sasabihin nila, ay oo nga, sila nga nagpapagaling. Kawawa naman yung mga nahikaya. Tapos nung naglumantad yung kasamahan ng ka-brother, itinago sa likod yung sigarilyo. Para masabi lang na matuwi. Mayroon kayo nagpapagaling na nakasigarilyo? Baka kapre yun. Di ba?
Kaya sinasabi, mag-ingat kayo para hindi tayo mailigaw. Santiago 2:26. Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So titingnan po natin yung mga sinasabi natin sa buhay ng mga tao, attitude o gali ng mga preacher na sinasabi po natin, mga nangangaral. Baka mamaya pagkatapos dito, nandun sa lalumay, magsasabong pala. Ang galing-galing magpahayag dito. Di ba? Ako, marami akong napakinggan ng ganito. Kasi ngayong kinikwento ko dito, ako'y nasa Batangas. Sabi nung yung tatay kasi, talagang membro ng ganitong grupo, napakagaling niya magsalita, magaling kumanta, maganda boses kung pakikinggan mo, talagang kahit na hindi mo ka-interesado, mahikayat ka dahil sa modulated ang kanyang boses, ang sound na lumalabas sa kanyang bibig. Ngayon, yung sila mag-asawa, nagagalit yung babae dahil isa na nga siya sa leader sa kanilang samahan. Ngayon yung lalaki sa pagpipilit na makagawa ng sarili niyang mga layunin, gumawa siya ng paraan. Sabi niya, anak, halika, sama ka sa akin. Magsimba tayo. O sige po, sabi nung anak. O di na nagsimba sila. Ngayon yung pinuntahan nila, hindi naman alam ng anak kung ano yung pinuntahan nila. Sabi ng anak, tay, ano po yung sumisigaw doon sa gitna sa pula, sa puti? Sabi ng tatay, yan anak ang Kristo. Pwede ang tumaling sa bata na nasa nga kami. Kasi si Kristo. Hindi pag uwi nila sa bahay, nagtatatakbo yung bata papunta sa kanyang nanay, tuwan-tuwa siya nagbabalita sa kanyang ina. Inay, 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 nagsimba po kami ng tatay. Ay, mabuti naman anak. Talaga yata nagbago na yung tatay mo, pati ikaw, isinama ka sa ating Panginoong Kristo. Ano naman ang sabi anak ng Kristo? Sabi po namin ng Kristo ay sa pula, sa puti. Ay Kristo, ay mali palang Kristo yun. Hindi pala totoong Kristo. So kawawa naman yung bata. Sa mga taong gumagawa ng panlilinlang, hindi natin alam na mismo ating sarili, nililinlang natin sariling anak, sariling kamag-anak. Dahil lamang gusto natin matupad yung ating mga sariling layunin. Pag tayo nangungusap dito, nagsasalita, hindi dapat ang personal natin ang ating binibigyan ng prioridad. Kung hindi mismo ang salita ng Diyos. Si Kristo mismo dapat ang sentro, hindi yung kung ano tayo meron, at kung ano ang ating layunin. Alam ng Diyos yan, hindi yan malilinlang ang Diyos. Whether sinasabi natin ang totoo o hindi, o nais lamang natin maging mabuti para sa paningin ng mga taong nakikinig at ang nanonood sa iyo. Hindi natin madadaya ang Diyos. Tingnan po natin, meron tayong mapapakinggan na ganyan. Sabi ng isang kwento, yung bata, dahil di ba nag-pandemic, bawal maglalabas yung bata. Sabi nung nakalabas na siya ngayon dahil alert level 2 na tayo, paglabas niya, kasi paglaro sa kanyang kapabata sa labas, sinawag siyang, ang pangit mo. Hindi yung bata nasaktan, takbo yung bata, pauwi at nagsumbong sa kanyang ina. Sabi ng bata, Nay, yung kalaro ko doon, tinawag po nila akong pangit.
totoo po ba inay na pangit ako? Sabi ng nanay, anak, ang kagandahang loob ng tao ay wala sa labas kung hindi nasa loob. Kaya dito ka lang sa loob ng bahay, huwag kang lalabas para maganda ka. Ganun. Sabi, nasa loob pag maganda ka, nasa kaya huwag kang lalabas ng bahay para maganda ka. Pag lumabas ka, makikita. Minsan nagkasalita ka, o nakakausap, minsan sabi nila, nakausap ko si Mama Mary. Nagkausap kami ni Padre Pio, nakausap ko si Lord. At ganito sabi niya sa akin, pagbutihin mo yung iyong pagtuturo, pagbutihin mo yung pagiging leader. Ganon, nakakausap mo pala sila. Kung babasahin ko yung Juan chapter 1 verse 18, sinasabi doon na wala pang isang nakakita, nakausap ang Diyos. Tapos ikaw nakita mo, nakausap ko si Padre Pio, si Mama Mary, at kung sino-sino pang sinabi mo, nakausap, pumunta sa iyo, kausap ko kagabi. Paano yun? So ito minsan ang ating mga magduda ka na kung ganyan ang mga sinasabi. Pangapat na batayan, pananaw tungkol kay Kristo Jesus. Dapat si Kristo ang sentro ng ating mga sinasabi. O minsan kasi inuuna mong sabihin ang tungkol sa iyong sariling buhay. Dapat ay ang buhay ni Kristo ang dapat natin binibigyang diin sa ating pagpapahayag. Hindi yung mga personalized natin na mga nagawa o personalized natin na kung saan ka naghayo, whether in sa Japan ka o sa Australia, tapos medyo lumalayo tayo dun sa ating mga dapat sabihin. Mateo 16:15-17. Sabi niya dito, tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi na sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So dapat ganun tayo. Pag tinanong tayo, ang ating ibibida ay ang Diyos, hindi yung ating sarili. Minsan, hindi natin mapigilan yung ating sarili, lalo na kung medyo makulay yung ating pinagdaanan, nababanggit natin yon. So, dapat tayo magpigil sa mga kahalintulad na mga pag-iisip sapagkat iyon mismo ang nagpapakita na tayo ay hindi tayo nagiging tapat. Hindi si Kristo ang sentro ng ating mga sinasabi sa ating mga ginagawa kung hindi ang ating sarili isinisingit natin doon. Minsan, may napapakinggan tayong mga nagsasalita tungkol dito na talagang ibinibida ang sarili. Lalo na sa gadsiling natin, minsan may nagsalita doon na may mga kapatid si Kristo, may mga kapatid si Jesus kay Maria. So minsan hindi na ho talaga dapat. Kaya kung hindi tayo magtuturo, mayroon pa nagipagtalo sa akin na nakapakinig na sinabi sa akin na sa chapter at sa Biblia kung saan mababasa yun, mayroon daw talaga mga kapatid ng mga babae at lalaki. Ikalawang Juan, chapter 1, verse 9. Sabi niya dito, ang hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo, kundi nagdaragdag pa dito ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Ang sinumang nanatili sa katuruan ni Kristo
ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So dito malinaw po na pagkakasulat dito na ang hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo kundi nagdaragdag dito ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Iba ang kanilang sinusunod. Ang sinumang nananatili sa katuruan ni Kristo ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. So malinaw po dito sa atin kung bakit may mga taong nagtuturo ng mga bagay na taliwas dito sa anong sinasabi sa ating Biblia. Dahil kung ating pang isipin, kahit po sa English, dahil sa English version, sinasabi niya doon, anyone who does not stay with the teachings of Christ, but goes beyond it, it does not have God. Whoever does stay with the teaching has both the Father and the Son. So malinaw po yung sinasabi dito na kung tayo hindi sumusunod sa tinuturo ni Kristo, wala sa atin ang Diyos. Iba ang ating Diyos. So ito pa ang karagdagan sa 1 Juan chapter 2 verse 22. Sabi niya rito, sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang sinumang nagsasabi nito ay ang antikristo, hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So kung gano'n na pala ang kanilang tinuturo na si Jesus ay hindi Diyos, hindi siya ang Kristo, abay umatras-atras na kayo. Lumayo-layo na tayo. Antichrist na po yan. Malinaw po yun dito sa binanggit po natin na ikalawang Juan, chapter 1, verse 9, at saka 1 John, chapter 2, verse 22. Malinaw po yun na pinapahayag po dito na ang nagsasabing si Jesus ay hindi Kristo ay mga sinungaling. At ang sinungaling sila po ay ang mga Antichrist. So panglima na batayan, ito ay tinuturo ba ng mga taong iyon ang mabuting balita, o the gospel. Minsan meron tayong mapapakinggan yan. Kahit sa ating mga outreach, sa ating mga pag house to house. Huwag mo nang bigyan masyado ng mahabang yung reflection gospel. Hindi importante yan. Ang importante lang doon yung pagpapatong ng kamay. Doon na tayo, magdududa na naman tayo niyan. Minsan, hindi nabibigyan ng tamang pakahulugan. Ano ang tunay na diwa o tema ng mabuting balita ng kaligtasan? Iba ang pinapahalagahan kung hindi ang sariling katuruan, pang sariling kwento ng buhay ng tao o kaya mismo sarili nila. Sa halip ay sila ay buhay mismo ni Kristo ay paanong hinuhubog ang pag-uugali ng tao at iba pang nagtuturo para lamang pagkakitaan ng salita ng Diyos. Minsan, mayroon kayong mapapakinggan na ganyan. May mga tao magsasabi ng ganon na hindi na importante yan. Basahin mo lang. Huwag mo nang ipaliwanag yung kahulugan nun. So dito mismo, magdududa tayo, bakit ayaw? Sapagkat ang gospel, yun mismo ang pumuhubog ng pag-uugali ng tao. Yan ang nagbabago. Kaya nga ultimo sa misa, sa lahat ng gawain, sa God singing, sa fellowship, naroon lagi ang gospel. Hindi po nawawala yan. Tapos sila, pagpipilitan nila, hindi daw mahalaga yon. Ang mahalaga lang daw doon ay ang pagpatong lang ng kamay. Ganon. Sa 1 Thessalonica chapter 2 verse 3, sabi niya dito, ang pangangaral namin sa inyo ay hindi batay sa kamalian o masamang pagnanasa o sa hangad na manlinlang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So malinaw po dito na sinasabi sa Thessalonica chapter 2 verse 3 na ang aming pangangaral
sa inyo ay hindi batay sa mga kamalian o kaya masamang pagnanasa o mahangad naman din lang ng tao upang mailigaw natin ang mga nakikinig sa atin. So minsan, magduda na kayo, lalo na kung minsan nandun tayo sa mga yung ating house to house. Minsan ang naatasan sa atin dito, basta na lang, tumamat hindi, basta binasa, at kahit na ang reflection ay taliwas doon sa binasa, okay na lang yun. At ang katwiran, di naman naintindihan yun nung may pinakita ng bahay. May iba na yung nasa langit, di ba naintindihan yun? Porque hindi naintindihan ng may-ari ng nakita ng bahay, ganun na lang ba yun? Excuse ba yun? Hindi po ganun. Pag ginawa natin ang bagay na ito, gawin natin ito ng naaayon sa kalooban ng Diyos, hindi yung napipilitan lamang tayo. Kaya kung minsan pagkasama ko, pinupuna ko ito, dahil hindi tayo inimbitahan para pumarito, voluntaryo tayo pumarito upang ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon, hindi yung at kung ano lang yung gusto mo. Basta magawa lang, okay na. Basta matapos lang, makauwi na, okay na yun. Paano tayo makahikayat ng tao, mga magiging kasama natin, kung ganyan tayo? Di ba? O minsan, pagdating doon, tatanungin, lalo na kung medyo malayo, Sister, nagrosaryo na ba kayo? Ay, hindi pa, kasi nihintay ko nga ba, gusto ko marami tayo. Hindi na, huwag mo sa obligasyon nila yan eh. May ganun. Naghayo ka pa. Di ba? Galatia chapter 1, 7 and 8, sabi niya rito, ang totoo, wala namang itong ibang mabunggandang balita, kaya lamang may mga nanggugulo sa inyo sa pagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang maging kami o isang anghel mo, maging anghel man na mula sa langit na nangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito pa lang mismo malinaw na dito, ikaw mismo ang parurusahan. Ikaw ang magdudusa. Imbis na biyaheng langit ka, ay papuntang Saturn o Mercury. So minsan nangihinayang tayo doon dahil obligasyon nila yon, ganun na lang ating sasabihin, hayaan na lang yun. Minsan meron din naman talagang inaakitan natin na para bang hindi interesado, walang halaga sa kanilang mga bagay nito. Ngayon, pwede nating rosaryuhan yan. Pagkatapos, basahin niyo ang gospel, reflection, ang konti, paalam na lang. Hindi yung marami pa tayong binibitawang salita. Kasi hindi nga interesado. Meron kami niya daanan doon sa kay Sister Linda ata yun, doon sa Tibag ba yun? Tibagan. Ayaw dahil naglalaba daw siya. Tapos ang gusto pa, babalikan pa ulit ng another 1 month, tapos huwag na lang daw ibaba ngayon. So hindi naman ako pumayag, gawin natin, mag-usaryo tayo. Pagkatapos mag-usaryo, kumanta kami ng pag-aalay sa puso. Nung mga yung kantang yun, parang na-touch siya doon. Parang managbago ang kanyang aura, kanyang pagmumukha. Alam mo, nagbigay pa ng merienda. Samantalang ayaw nga kami pasukin. Kasi marami daw siyang ginagawa. So dito sa mga, kung ano, kaya nga sinasabi na hingin natin sa Diyos,